Magandang umaga po mga kapuso. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Barangay Binaliw dito po sa Cebu City kung saan naganap yung malagim na trahedya ng pagguho ng tambak ng mga basura noong January 8. Ngayon po ay malakas ang ulan dito sa lugar at mula po kaninang alas 12 ng hating gabi ay nagsuspindi po muna pansamantala ang search, rescue and retrieval operation sa Ground Zero. Lalo't masama raw po yung panahon at maaaring magdulot ito ng peligro sa mga responders po doon. At mahigit nga pong isang linggo matapos ang malagim na trahedya ay umakyat na po sa 26 ang bilang ng mga naitatalang nasawi. At supposedly day 9 na po ngayon ang paghahanap. Although na suspend po muna temporarily, 10 pa po ang hinahanap ng mga responders. Para bigyan pa tayo ng karagdagang update, kaugnay nga po sa operasyon nila, makakapanayan po natin ng live si SFO1 Fulbert Navarro ng BFP Special Rescue Force. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po, ma'am. Alright, una po sa lahat, hihingi po kami ng update. Gaano po kalakas po ba yung pag-ulan kagabi para isuspindi muna ninyo pansamantala yung inyong operasyon? Yes, nakikita nyo naman po ngayon. Yung pag-ulan po kagabi nag-start around 12 midnight. So, minarapat na isuspend muna ng ating incident commander yung ating mga search, rescue, and retrieval operations kasi masyadong delikado dun sa loob. So as of now, meron tayong 26 total recovered cadavers and then ongoing yung identification sa kanila for their identities with their families. And then meron tayong around 10 na lang ang nalalabi na missing pa, continue pa namin nahanap. Sir, nakita po namin dun sa mga videos no na talagang parang lumalaki pa yung uka doon sa bundok ng basura doon. Dito po ba sa pag-uulan sa buong Magdamag, medyo nakikita natin na may umuurong, bumabagsak pa mula doon sa tambak ng basura? As of now, we're still getting updates from the field engineers ng Prime Waste and sa mga sa 53rd Engineering din sa Army kasi sila yung nag-assess ng lugar kung safe pa ba. So kami as of now, we're still on standby. Nandun kayo sa site? Yes, nandun kami lahat sa site, suspended yung operations. Pero yung mga equipment namin, lahat nandun pa rin kami, malapit lang. So, inaantabayanan muna namin yung additional instructions kung kailan magsisimula ulit yung I understand, operations. nakausap niyo po si Regional Director. Meron po ba siyang additional instructions o meron po bang mag-iiba sa magiging taktika, naman. strategiya sa paghahanap pa rin? As of now, yung instruction pa lang is to suspend muna yung operation until yung conditions render it safe for the continuance of the operation. Pero magpapatuloy pa rin kung sakaling tumigil ang ulan. Yes, Tuloy pa rin sa paghahanap doon sa 10. Hindi kayo titigil hanggat hindi nahahanap yung 10. As of now, yun yung standing order sa amin. We are going to wait for the conditions to improve para makapagsimula ulit. And then, wala pa lang instruction kung kailan i-demobilize yung units namin. Kumusta po ang mga rescuer, yung mga responder? Kasi of course, day 9 na po ngayon. I'm sure very exhausted na rin po kayong lahat. And meron po ba kayong hinihinging tulong sa national government? Wala naman po. Okay naman po kami dito. Okay. And ito yung sinumpaan namin duty. So, wala tayong magagawa doon. Yun yung natin, yung trabaho talaga natin. So, ginagampanan namin kung ano yung tungkulin namin dito. At nagpapasalamat po kami sa inyong kabayanihan at sa inyo pong, of course, ginagawang serbisyo. Meron pa po ba kayong nais na ipanawagan doon sa national government kung may tulong pa kayong kailangan dito? Kung meron man kaming mga concerns, it will be coursed through our proper channel sa chain of command namin. So, yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Yan po, nakausap po natin si SFO1 Fulbert Navarro ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. At mga kapuso, tiniyak naman po ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan talaga ng tulong ang lahat ng mga naulilang pamilya ng mga biktima ng pagguho ng tambak ng basura dito sa Binaliw, Cebu City noong January 8. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.